Grenoble, Enero 19, 2023 si Sophie ay naging tagapamahala ng Go Sport Store sa loob ng 12 taon. Kanina umaga, pagdating niya sa tindahan at bago magkape, binuksan niya ang teleponyo at nabasa ang abiso ng Judicial Reorganization na magbabago ng kanyang buhay. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa paligid. Mas kabisado niya ang tindahang ito kaysa sariling sala. Mas marami pa siyang oras dito kaysa sa pamilya. Sa sandaling yon, di niya alam kung may trabaho pa siya. Ang Grenoble ang lungsod kung saan nagsimula ang lahat. Ang Gio sa Go Sport ay ibig sabihin ay Grenoble Olympic. Dito ay sinilang ang brand na ito. Ilang kilometro lang mula rito, 44 na taon nang nakalipas. Paano naging pangalawang pinakamalaking chain ng mga tindahang pang-sport sa Pransya ang maliit na tindahang ipinanganak sa Alpes? Paano? Matapos 40 taong laban sa Decathlon at Amazon, bumagsak ang tindahan dahil sa taong nang akong magliligtas dito. Paano nagawa ng isang tao ang parehong bagay sa tatlong paboritong tindahan ng mga Pranses nang walang pumigil sa kanya? Kumusta team mindset? Sana'y ayos kayo. Tatalakay natin ang kwento ng Go Sport, isang kampyon sa sports ng Pransya na 40 taon nakaligtas sa krisis pero sa huli namatay ng 2 beses. Unang beses dahil sa kompetisyon, pangalawa dahil sa taong inaasahang magliligtas dito. Noong 1979 magkapatid, sina Leon at Lucien Ogier ay nagtatag ng pambansang chain ng mga tindahang pang-sport sa Grenoble. Isang lungsod na kilala dahil sa pamana ng Winter Olympics noong 1968 at 68 at kung saan laganap ang sports. Pinangalanan nila ito ng isang pangalan na nagsasabi ng lahat, Go, ibig sabihin Grenoble Olympic. Pero hindi sila ang nauna sa ganitong larangan. 3 taon bago nito, nagbukas ang Decathlon sa hilaga ng Pransya na may kaparehong ambisyon pero may sariling pananaw ang magkapatid na Ogier. Sa mga susunod na taon, maghahati ang dalawang tindahan sa sports market ng Pransya, Plan Boom. Kailangang maging malaking kumpanya. Malaki ang ipinuhunan at pamsisikap ng Cosport, kaya nais naming anihin na yon ang tagumpay. Magkakaroon ba kayo ng sariling kagamitan at tatak? Oo, nagawa na yon. Meron na kaming 15% ng aming mga benta na gamit ang aming pangalan. Kaya ang tatak na Go. Gusto namin ng kalidad sa tamang presyo, kaya napilitan kaming gawin ito dahil wala sa merkado. Nagawa na at sa tingin ko, bibilis pa ito. Noong 1983, may 11 tindahan na ang Cosport at nagpasya ang grupong taga Grenoble na Gentil Catyard na bilhin ang mga ito para mapabilis ang paglago. Noong 1987, binili ng kumpanya ang mga tindahan ng Sparty ng Darty, Fnac Sport at Sports Sud ng sabay. Kaya umabot sa 54 ang mga tindahan at naging Cosport ang namunggo ng sports distributor sa Pransya. Ang 1978 World Cup sa Pransya ay naging biyaya. Lahat gustong magkaroon ng jersey, cleats at bola. Ang Cosport na may 85 tindahan, mahigit 3,000 empleyado at 300 at 80 milyong euro na kita sa benta ay naroon para tugunan ang pangangailangang ito. Noong 1970, binili ng grupo ang Gentil Catyard at kinuha ang Cosport. Ang tatak ay lumawak sa Espanya, Poland, Portugal at Gitnang Silangan hanggang sa umabot ng 500 tindahan sa 20 bansa sa unang bahagi ng dekada 2000. Noong panahong iyon, namamayagpag na ang Cosport. Ang ideya nagsimula sa Alps ay naging pandaigdigang imperyo. Noong taon na iyon, sa isang opisina sa Villeneuve-d'Ascq, may desisyong ginawa na tuluyang nagbago sa sports market ng Pransya. Kung nagbebenta ka ng Nike at Adidas, tagapamagitan ka lang. Sila ang nagtatakda ng presyo, tubo at pwedeng magbenta direkta online para lampasan ka. Di mo kontrolado ang kapalaran mo. Si Decathlon, di nagbebenta ng Nike kundi Quechua para bundok, Kipsta para football at Domios para fitness. Mga tatak na siya ang may-ari, 2 hanggang 3 beses mas mura kaysa malalaking tatak at kadalasan kapareho ng kalidad. Si Decathlon na ngayon ang kumikita ng dating tubo ng Nike at Adidas at kaya niya magbaba ng presyo dahil kontrolado niya ang buong proseso. Kung gusto niyo malaman pa ang tungkol kay Decathlon, gumawa ako ng isang video na nakalaan para dito kung saan sinusuri natin ng malaliman ang pagtataksil na lumikha sa tatak na ito. Makikita ninyo ito sa description. Para sa Go Sport, ito ay sakuna. Pumapasok ang mga customer kay Decathlon para bumili ng 40 euro na Quechua jacket, ngunit lumalabas na may kasamang mga sapatos na pangtakbo, bisikleta at mga raketang pang-tennis. Mas mura dito at nasa isang lugar lang. Habang binabaan ni na Decathlon at Amazon ang presyo, kumakalaban naman ang mga online na tatak sa mas mataas na dulo ng merkado. Nagbukas ng tindahan si Nike at Adidas, kaya kinukumpara ng mga customer ang presyo habang nakaupo.
Nahirapan tuloy si Go Sport at hindi na niya malampasan ang sitwasyon. Nag-react ang Tatak sa pamamagitan ng mas maliliit at mas espesyalisadong mga konsepto at pagpapaunlad ng e-commerce. Pero kulang at huli na ito. Noong 2016 umabot sa 424 na milyong euro ang pinakamataas na kita bago bumaba. Lumiit ang margin at noong 2019 may nangyaring nagpabilis sa lahat. Ang rally, may-ari ng Go Sport mula 1,900 at 70 ay sumailalim sa proseso ng judicial safeguard dahil sa dalawang tuldok 8 bilyong euro na utang. Si John Charles Nahori ang boss nila, ang dahilan ng pagkakabaon sa utang ng grupo, kaya napilitan ang rally na ibenta ang mga ari-arian kabilang ang Go Sport. Dito pumapasok ang lalaking may maletang puno ng pangakong pinaniwalaan ni Sophie, ang tagapamahala ng tindahan, at hindi lang siya ang naniwala. Hindi pa niya alam, nagawa na ng lalaking ito kamakailan ang eksaktong pareho sa isa pang paboritong tindahan ng mga Pranses na nauwi sa sakuna. Noong 2021, si Michelle Ohayon, 6 na po ay mahigit 1 bilyong euro na yaman, mga luxury hotel sa Bordeaux, Ubasan at Galeries Lafayette sa probinsya. Sa mga nakaraang taon, espesyalidad niya ang pagbili ng naghihirap na French brands sa isang simbolikong euro at nangangako sa mga hukuman na ililigtas ang mga trabaho. Sanay siya sa ganitong teknik at laging may maayos na dokumento. Des promesses d'investissement massifs. May nakakakumbinsing pananalita siya. Ang hukom ay nakikita lang ang isang bilyonaryong nais iligtas ang mga trabahong Pranses. Noong Agosto 2020, binili niya ang kamayo ng 2 euro. Paboritong ready-to-wear brand ng mga Pransesa, may 511 tindahan at 2,619 empleyado. Pinalapakan pa siya ng mga unyon sa pagpasok sa korte ng Lille. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para magpatuloy ang kamayu ayon sa isang manggagawa mula Roubaix. Nagtiwala kami. 2 taon matapos, nagligpit ng gamit ang manggagawa sa loob ng 30 minuto matapos maliquidate ang kamayu. Nawala ang 2,600 trabaho at 500 tindahan ang nagsara sa loob ng isang gabi. Hindi dumating ang ipinangakom 20 milyong euro na puhunan. Simula 22 beses sumailalim sa judicial reorganization ang kumpanya at napilitang magsara ng mahigit 800 tindahan sa buong mundo dahil sa krisis pangkalusugan. Kahapon, inanunsyo ng Korte ng Kalakalan sa Lille ang pagpapasailalim nito sa judicial liquidation. Pero may huling pag-asa mula sa mga shareholder na sina Hermione People at Brands na humingi ng tulong sa estado. Tinanggihan nito, tapos na ang lahat. Noong Disyembre 2021 habang nalulugi ang kamayu, tahimik na binili ni Ohayon ang Go Sport sa halagang isang simbolikong euro. Nangako siyang mag-invest at iligtas ang mga trabaho kaya nakahinga ng ginhawa si Sophie ang aming tagapamahala. Ngunit may mga nangyayari sa likod ng eksena na malalaman pa ng mga investigador. Pinapaikot ni Ohayon ang pera sa pagitan ng kanyang mga negosyo na parang mga nag-uugnayang sisidlan. Kapag kinukulang ng pera ang kamayu para pambayad sa mga empleyado, kumukuha siya mula sa pondo ng Go Sport. Binili niya ang Gab France at pinabayaran ng Go Sport ng 36 na milyong euro para pondohan ang pagbili ng isa pang entidad sa grupo niya. 36 na milyong euro ang inilabas mula sa kumpanyang hindi na makakabayad ng mga utang nito makalipas 2 buwan. Sa gitna nito, nakatanggap ang Go Sport ng 55 milyong euro na pautang na garantisado ng estado noong krisis, pera ng bayan na para sana sa mga trabahong Pranses, ngunit nawala lang sa iba pa niyang palpak na negosyo. Noong Enero 11, 2023, natanggap ni Sophie ang abiso call sa judicial reorganization. Makalipas ang 2 linggo, natanggap din ng Gab France ang parehong abiso mula sa parehong tao. 3 retail chain, isang paraan, nangangako ng langit tapos nililimas. Hindi ito malas kundi estratehiya. Noong Abril 2025, iniimbestigahan si Michelle Ohayon dahil sa bangkarota, pag-abuso sa ari-arian ng kumpanya, organisadong estafa at malalang money laundering. Ayon sa Paris Prosecutor's Office, lumampas sa 50 milyong euro ang pinsala. 5 taon bago gumalaw ang hustisya. Pero ang tanong, si Ohayon ba ang pumatay sa Go Sport o matagal nang nakatakda ng bumagsak ang Go Sport bago siya dumating? Noong Abril 28, 2023, binili ng Intersport ang Go Sport sa 35 milyong euro at nailigtas ang 70% ng 1,631 trabaho. At syempre, ang magandang balita na yon ay ang ginhawa ng mga empleyado ng Go Sport. Pinili ng hukuman ng Kalakalan sa Grenoble ang alok ng Intersport para sagipin ang grupong may problema sa pananalapi. Inaasahan ng mga empleyado ng Go Sport na mananatili ang kadamihan sa mga trabaho. Mananatili si Sophie sa pwesto niya pero papalitan ng pangalan ng tindahan. Mawawala na ang Go Sport logo at mapapalitan ito ng Intersport. Ang tindahang itinayo ng magkapatid na Odier noong 1979 sa Alpes ay mawawala na. Ano pumatay sa Go Sport?
Dalawa ang pumatay rito at ang una ay kompetisyon. Naimbento ng Decathlon ang modelong di matatalo sa pagkontrol sa buong value chain. Ginawang lipas ng Amazon at mga online brand ang mga middleman na distributor. Walang kakayahan ang grupo ng rally na tulungan ang Gosport magbago. Mas malupit si Ohayon, ang pangalawang pumatay, dahil dumating siya noong lugmok na ang Gosport pero may tsansa pa itong makabangon. Kinuha niya ang pera ng kumpanya para sagipin ang iba niyang palpak na negosyo at umalis. Ang Gosport ay may matibay na tatak, tapat na customer at libu-libong empleyadong mahal ang trabaho. Kulang pa rin lahat ng iyon kung walang magtatanggol sa pinaghirapan mo. Ang grupo ng rally gusto lang itapon ito, habang si Ohayon gusto lang ang natitirang bangkay. Wala nang kakampi ang Gosport sa kanilang dalawa. Di tulad ng pamilya Darty na tumakas sa panganib, nakaligtas sa okupasyon, nakaimbento ng kontra de confiance at nantayo ng paboritong tindahan ng mga Pranses mula sa isang bangketa sa Montreuil. Tapos, nabili ng mga pondo na gustong gatasan ng negosyo gaya ng makikita sa video.